Charis Pempenko. Veterana ng iba't ibang singing contests mula pa nung 7 years old si Charmaine Clarice Relucio Pempenko o Charis. Unang nasaksihan sa telebisyon ang husay ni Charis nang sumali siya sa Little Big Star noong 2005, kung saan third place lang ang naabot niya at si Sam Concepcion naman ang nanguna. Pero isang Charis fan na nagtatago sa pangalang False Voice ang nag-upload sa YouTube ng kanyang Little Big Star performance ng I Will Always Love You. At wala tayong kamalay-malay na yun na pala ang simula ng internet invasion ni Charis. Di umano'y umabot ng halos 5 million hits ang video at kabilang sa mga nakapanood ang isang Sweden-based recording company na nag-imbita kay Charis na mag-record ng album para sa kanila. Few months later, in-upload naman ni False Voice ang video ni Charis singing the Dream Girls anthem, And I Am Telling You, and this gained her an invite to perform sa talent show na Star King sa South Korea. I think he's the best. Yung mga Koreano ay aliw na aliw sa kanya. May kaduwet siyang isang Koreano. Tapos, yung Koreano, sobrang impressed sa kanya na baw na siya ng baw kay Charis, ano? Yun, napaluha yung mga judges, mga Korean judges. As in, affected talaga sila. May mga umiyak, tapos may mga talagang wow na wow sila, standing ovation. Yung pagka-wow kasi, I mean, it's universal naman eh. Mukha namang kahit sino tumingin dun sa video will be impressed by how she sings. Marami ang nag-upload ng kanyang Star King performance at ito ang naging ticket niya para mag-guest sa top-rating US program ni Ellen DeGeneres. All right, well, we found our next guest on YouTube, and we found some good people on YouTube. And then this talk show host, based on YouTube alone, said, well, come here, we'll fly you to the US and you sing for my audience. All the way from the Philippines, please welcome 15-year-old Charis Pempenko. That's what I kept saying to you during rehearsal is, wow. Okay, so it's your first time in the United States, and what's your impression? Do you like it? Yes, so much. No, this is a very great and nice person, nice people, and nice buildings, the lights, I like it very much. Ellen's talk show is a really big deal in the States. Yan ang pangtapat nila kay Oprah eh. Standing ovation yung mga tao sa kanya. Tapos si Ellen napapaiyak. O, di ba? Dahil lang sa YouTube presence ni Charis, one thing led to another, and another, and another, and now, a star is born. May ilan naman diyang nakataas ang kilay sa instant fame ni Charis dahil anilay, 3 piso na naman daw sa dami ang young Pinay girls dito sa atin na ganyan din bumirit. Ano sa palagay nyo? For someone her age to be able to deliver yung ganong song, ibang klase yun. Magaling siya talaga. Ako, to be honest, hindi ako masyadong impressed dun sa singing style ni Pempenko. Masyadong power, ganyan. Pero ganun yung gusto sa US, di ba? Sina Whitney Houston, mga belter, no? So, apparently, merong audience for her. Sa mga Amerikano, parang this is something new for them. Pag nakakita sila ng maliit na, very petite frame, pero pag kumanta na yun, ang laki ng boses, can belt it out, di ba? Hanggang saan hahantong ang pag-crossover ni Charis from internet fame to international stardom? Abangan natin yan. Kung hindi rin siya na-feature sa YouTube, then hindi siya mapapanood ng mga Koreano at hindi siya mapapanood din ni Ellen at hindi siya pupunta ng US at hindi siya sisikat. So parang kumbaga, ironically, nung sumikat sila sa internet, dun pa lang sila napansin ng mga Filipino media.